Hala, nakakita ba kayo ng ganitong bunga? Hala, anong prutas kaya yan? Ewan kung anong prutas to. Nagnakaw ng prutas na hindi namin alam kung ano. Parang langka daw. Tikman nga natin kung anong lasa. Ito makaibo lang halapot ha. Tikman nga natin. Yan. Anong lasa? Ang sarap pala niya. Dahil painit ang panahon, pupunta tayo sa beach. Pero hindi tayo lalangoy. Meron tayong hanapin na isang prutas. Once upon a time, sa tabing dagat na ito, isang puno raw ang tumubo. Na ang bunga, tila ba maraming mga mata. Teka, yan ba si Pina sa alamat ng pinya? Nakikita niyo ba itong malapinya sa likod ko? Pero bakit ito namumunga sa taas ng puno at bakit ito nakatanim sa tabing dagat? Welcome to Diet Camarines Norte. Isa sa mga probinsya kung saan daw makikita ang nasabing bunga na kung tawagin nila, hala. At para masagot ang mga haka-haka, ating imbestigahan. Hindi familiar sa akin yung prutas na yun. Alam niyo po ba yung hala? Wala akong idea eh. Alam niyo po ba yung hala? Ha? Ano yun? Hala! Sabi nga ng nanay ni Pina sa alamat, hindi kasi bibig ang pinanghahanap, kundi mata. Ang halag fruit ay isang tropical fruit mula sa puno ng pandanus. Tinatawag din itong screw pine o kaya naman ay exploding planet. Tama, dahil mukha raw itong planeta kapag nabiyak sa gitna. Pero dito sa Pilipinas, ang karaniwang tawag dito ng mga lokal ay pandandagat. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Kadalasan nakikita ang pandandagat sa mga tropical region at island malapit sa Pacific. Ang 40 ay si Aldrin na isang lokal dito sa Camarines Norte. Matagal na raw hawak ang hala. Matagal na po kami nakatira dito sa gilid po ng dagat o tabing dagat pa. No? Yung meron siyang bunga na kapag overripe na, usually talaga noon yun yung kinakain namin eh, yung nuts sa loob. Dadalhin niya raw tayo roon. Ito siya, ito po yung puno niya. Dahon po niya, papasin niyo, para po siyang naghari. Kaya ingatan din po yung paghawak dito. Tama po, kamag-anak to ng kilala nating pandan. Pero ang pagkakaiba nila, mas mahaba, matigas at matinik ang mga dahon ng pandandagat. Hindi rin nagagamit ang pampabango ng pagkain ang dahon ng hala. Mas ginagamit to kasi ito sa paggawa ng mga kagamitan sa bahay. Dami mong alam, Kuya Kim. Iikutin lang po natin yan. Hanggang sama putol po yung sanga niya. Kung gaano kadaling pitasin, ganoon naman kahirap buksan ang hala na kailangan pang ihampas sa bato. Mahirap man buksan, may sweet treat naman sa huli dahil ang laman ng kada segment o key ng hala fruit pwedeng nguyain. Pero nguya lang. Kapag nakuha ng katas, iluluwa din ang natitirang hibla na parang sugarcane lamang. Yung dulong part lang po niya, yung pwede pong sipsipin. Tamis. Para siyang mild na tubo na may pagkamangga, na may pagkapinya. Dahil malayo sa sentro, hindi raw naging madali ang pamumuhay ni Aldrin lalo pat binubuhay niya ang asawa at 2 anak. Isa nga raw sa hilig ni Aldrin ang pagluluto ng kung ano-anong putahe. Kaya nang mausong vlogging. Pagluluto ng laing o gabi. Naengganyo raw siyang gamitin to para maipakita ang kanyang talento. Ito na po yung naprito ko na meatloaf. Marami naman kasi ako alam na recipe. So gusto kong i-share yun. And then gusto ko rin kasing i-picture kung anong meron yung probinsya namin. Yung mga kakaibang prutas, yung mga bibihirang halaman. Ang magandang content, dito nga niya nahanap sa prutas na hala Ang dami na naman bunga ng hala fruit. na pumatok naman sa kanyang followers. Why not gawin kong fruit soda? Kasi tinikman namin yung flesh niya, may tamis siya. Ferment ng mga prutas, sinubukan kong gawin yun, hala fruit wine yung tawag ko nun. And turns out na okay siya. Sinubukan namin ihalo siya sa pagluluto. And pwede rin pala. Titikman ko na yung ating hala fruit wine. Nang unang beses niya raw ito ipakita bilang content, nagdagsaan ng na-curious at gustong bumili sa kanya. Si Aldrin, papakitaan daw tayo ng pangmalakasan niyang cooking. Our menu for today, humba sa hala. Hala bira. Sinimulan niya hiwain ang malambot at kinakaing parte ng hala. Ginisa ang karne. Set aside po muna natin to. Isinalang sa kawali ang sibuyas at bawang. Ibalik na natin yung karne na naprito natin. Tinimplahan ng toyo at suka. Pampafruity tamis na hala fruit. Soda at pineapple juice, pandagdag lasa. Simmer muna natin.
Nilagyan din ng asukal, black beans at bulaklak ng saging. Pwede na tikman ng pamilya. Ang lambot niya. Sarap na sarap ang mag-anak, pero ang tanong, ligtas bang kainin yan gaya ng pinya? Safe naman po siyang kainin. Actually, pag tinignan nyo nga po siya, para lang din po siyang pinya. May matigas po siyang balat na kailangan nyo lang pong tanggalin. May mga sustansya rin daw na makukuha sa hala fruit. Mayaman po ito sa vitamin C o sa mga antioxidants. Meron din po itong fiber na nakakatulong po sa ating pagtunaw. Nakakalinis daw ng kidney ang herbal extract mula sa ugat ng hala, habang mainam naman daw sa headache, arthritis at stomach paspasam ang dahon nito. Tinuturing ding aphrodisiac ang hala upang pagana sa loving-loving. Hala, gusto niyo yun? Hindi natin kailangan ng maraming mga mata para makita ang ilang mga biyaya ng lupa na libre na, masustansya at masarap pa. Dami mong alam, Kuya Kim.